Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At ngayon pong episode na to ay ating pong tatalakayin ang tungkol sa alamat ng drama mula sa Senado hanggang sa Primetime TV. Medyo light discussion tayo ngayon. At habang iniintay natin kung sino yung mga tatawid ng bakuran mula sa Cayetano Block papunta sa Gatchalian Block. Ang sabi-sabi ay meron daw magdi-defect na naman o lilipat ng kampo, no? Dalawa hanggang tatlong senador daw ang mukhang pupunta na sa Gatchalian Block. Okay? So, pero ngayong araw na to, mag-dive in tayo sa kasaysayan ng Pilipinas at ng showbiz, chismis, no? Para tingnan natin kung saan nanggagaling ang umaapaw na drama, tensyon at masterclass showmanship ng isa sa ating paboritong aktor. Ito ay walang iba kundi si Paulo Abilino. Palagay ko naman kilala nyo kung sino si Paulo Abilino. Ito yung dating kalab team ni Janine Gutierrez na apo ni Pilita Corrales, no? Na anak ni Lotlot de Leon. Okay. So, hihimayin po natin ang sikat na kaso noong 1949, itong Abilino versus Cuenco, bagamat ito po ay napag-usapan na natin. So, ibalik lang natin ng konti para masagot natin ang tanong ng bayan kung ano ba daw talaga ang relasyon ng Lodi ng nakakarami na aktor na si Paulo Abilino sa yumaong Senate President na si Jose Abilino. Okay? So, sikat na sikat nung araw itong si Jose Abilino na dating senador, Senate President, dahil sa pangyayari noong 1940s, no? So mga amigos, mga amigas, no, tingnan natin, no, yung mga pamatay na titig, no? Yung malakas na presence, no, at ang pagiging seryoso ni Paulo Abilino kapag siya ay gumaganap sa isang karakter sa isang pelikula, okay? Hindi lang yan basta galing sa acting workshop, no? Nakasulat yan sa DNA ni Paulo Abilino. Si Senate President Jose Abilino ay sa tunay na buhay po ay great-grandfather po ito ni Paulo Abilino. Sa madaling salita, lolo sa tuhod. So, kung handa na po kayo, no? Mupo na kayo ng maayos dahil ang Senado noong 1949 naging entablado na parang isang napakatinding political thriller dahil sa banggaan ng mga higante ng batas. Okay? So, dito ang main character natin ay si Senate President Jose Abilino at iuugnay natin kay Paulo Abilino. So, para maintindihan natin kung saan nagmana ng karisma at stage presence si Paulo, kailangan nating balikan ang performance ni Lolo Jose, yung kanyang lolo sa tuhod, noong February 21, 1949. Okay? Miinom lang ako na medyo mainit na kape dahil nangangati lalamunan ko pag tuloy-tuloy yung pagsasalita dahil kanina pa ako nagsasalita sa kliyente in person tsaka sa Zoom. So medyo makati na yung lalamunan ko. So ganito, imagine natin yung eksena. Si Lolo Jose Abilino ang itinuturing na isang makapangyarihang Senate President ng kanyang kapanahunan. At bilang pinuno ng Senado, hindi siya basta-basta nagpapasindak. At nung isang araw nga, way back in 1949, dumating siya sa Senado na parang walang nangyayari. Full of confidence at talagang unbothered, no, ang kanyang main character. Kasi nung time na yon medyo maraming usap-usapan na baka sipain siya as Senate President dahil medyo nai-involve din siya sa ilang katiwalian sa ating pamahalaan. So nung araw na yon na nagkaroon ng aberya, dumating siya, umupo siya sa kanyang podium, binasa ang mga mosyon at hinarap ang mga kritiko na may bitbit na kakaibang poise at lamig sa katawan. Okay, so kung nakita nyo si Paulo Abilino sa mga teleserye na napapanood natin sa TV,
at sa mga pelikula, no? Mapapansin nyo na nakatitig pa lamang siya sa kanyang mga ka-eksena, no? Ay parang nagpapanik na yung mga fans dahil isang titig pa lang ni Paolo Abilino, pag nakita mo gaano kapungay ang mata, no? Gaano kagwapo talagang ang tinatawag na nga siyang Abilino poker face, kahit gaano kagulo ang paligid, no? Yung facial expression ay nananatiling pang best actor ang acting palagi nitong si Paolo Abilino. Hindi mo yan actually hindi mo madaling matututunan yung mga ganyang klaseng skills sa pag-arte, no? Kailangan mo ng lolo sa tunay, no? Na nanggaling sa tunay mo na dugo, no? Lolo sa tuhod na sanay umarap sa buong bansa nang hindi man lamang kinukurap ang kanyang mga mata. Okay? So nung time na yon na pumasok si Senate President Jose Abilino, ay medyo mainit na ang timpla ng kanyang mga katunggali do sa loob ng session hall. So nung uminit ang diskusyon sa Senado at nagsimula ng magdebate ng malakas, no, ang magkabilang kampo ni na Senator Pabling Angeles David at Senator Cuenco, siyempre, hindi nagpatalo si Lolo Jose Abilino sa paramihan ng linya. Magaling din na senador to nung kanyang kapanahunan. Mahusay sa debate, mahusay sa argumento. At ginamit niya ang isa sa pinaka-classic at makapangyarihang blocking techniques, no, sa kasaysayan ng politika sa ating bansa. So, alam niyo po ba kung ano ang nangyari nung kasalukuyang nagdedebate at umiinit na ang usapin tungkol sa pagiging Senate President niya at yung mga aligasyon ng katiwalian. So, binaksak niya kagad yung kanyang gavel ng may sapat na bagsik, no? Talagang galit na galit. Idiniklara niyang tapos na ang sesyon, no? Sa sarili niyang otoridad bilang pinuno, no? As a Senate President during that time. Tumayo siya at nag-walk out ng may matinding porma at class, siyempre, parang Paolo Abilino style, no? Tumayo ng kanyang upuan, naglakad na class at tinawag ang kanyang mga kaalyado, no? Yung kanyang siyam na tapat na senador na talaga naman sumusunod sa kanya na mga parang mga entourage sa isang pelikula. At doon na nagsimula ang kanilang pagwo-walkout sapagkat naramdaman ni Senate President Jose Abilino na siya ay papalitan ng majority, no, members. So noong time na yon, pagkatapos nga ibaksak ni Senate President Jose Abilino ang gavel, galit na galit dahil nagkakainitan na sa debate, no? Sabay tayo na naglakad na parang napaka-class na lakad at sabay sinenyasan ng ang kanyang mga kaalyado at nag-walk out sa Senado. Kung nakita niyo si Paolo Abilino na nagbitaw ng isang malamig at makahulugang linya bago talikuran yung mga kausap niya sa isang eksena na may kasamang mabagal na paglakad habang humahangin yung coat niya. Kunwari, imagine niyo, no, na may mga kausap siya sabay labas sa isang opisina, no, naglakad ng may class at hinahangin pa yung kanyang coat, no. Dito niya po nakuha yun. Dito niya namana sa kanyang lolo yun, no? Yung mga natural na talento ng pamilya, no? Sa pagtatapos ng eksena sa sarili nilang mga terms. Okay? So, yung competence, yung competence and yung skills, no? Para umarte sa isang courtroom, no? O sa isang sesyon sa Senado. Kasi sa Senado, pag mga ganun, medyo alam mo na kung ano mangyayari. Gagawa ka ng estratehiyang legal para mapigil yung mga binabalak ng iyong mga katunggali. So medyo may konting halong arte yung ginawa ni Senate President doon. So dahil, kasi pagkatapos nun, nagpatuloy yung session no? Sa pamumuno ni Senator Cuenco. Dahil doon, dinala ni Jose Abilino ang usapin sa Korte Suprema. So dito nakita natin ang kanyang competence bilang isang magaling na abogado at legal strategist. Hindi siya basta-basta sumuko. Nag-isip siya
legal move na nagpakamot sa ulo ng mga pinakamagagaling na maestrado sa ating bansa. So sabi niya kasi illegal yung talaga no kay Cuenco bilang isang acting Senate President dahil wala daw majority no, walang quorum na sa Senado no nag-walk out sila no, dapat daw 13 ang bilang ng mga senador na nandoon sa loob para magkaroon ng quorum. So sabi ni Abilino, illegal yung naging desisyon ng mga naiwan na senador dahil kulang sila sa bilang o quorum. Ang argumento ng mga abogado niya sa korte ay parang ganito. Mga maestrado, no, mga kagalang-galang na mga huwes sa Korte Suprema, ang pagbaba ng gable ng aming kliyente ay isang legal, no, at sining na pagtatapos ng gabi. Ang mga naiwan ay parang mga anino na lang na nag-uusap-usap dun sa session hall. So wala silang quorum, so lahat na nangyari doon ay null and void dahil illegal yung pagkakatalaga sa isang acting Senate President. Okay? So dito nagkaroon ng ultimate match challenge sa korte, no? At katulad din ng nangyayari ngayon. Pero ang pinakamaliwanag na bahagi ng kaso ay kung paano pinag-isip ni Lolo Jose Abilino ang buong Korte Suprema pagdating sa MAT, no? Giniit ng kampo ni dating Senate President Jose Abilino na ang quorum ay dapat laging 13 mula sa 24 na senador. Yan po ang naging main no issue dun sa kaso ni Cuenco versus ni Abilino, ni Jose Abilino versus Cuenco. Okay, so pero dito may plot twist dito eh. Pinaliwanag ng Korte Suprema na si Tomas Confessor, no, yung isang senador Confessor ay nasa Amerika nung panahong iyon para magpagamot. Nung time na nag-walk out, wala si Senator Confessor sa Senate. Nasa Amerika at nagpapagamot, no, nagpa-opera yata. Kaya ang naging hirit ng Korte Suprema sa kanilang desisyon ay parang ganito na sabi ng Korte Suprema, hindi naman pwedeng umabot ang boto ni Senator Confessor mula sa San Francisco, no, California, USA. Ano yan, gagamitan mo ng telepathy o gagamitan mo ng wireless na signal para makaboto yung tao. That is already beyond the coercive reach, no, of the Senate. How can you compel somebody, no, to participate in the Senate session kung nakaratay doon sa sa Amerika, no, sa ospital. Parang ngayon din, no, 'di ba? Ngayon din may dalawang senador na wala. Yung isa nagtatago. Ang tanong diyan is that situation ni Bato de la Rosa within the coercive power of the Senate? Definitely no. Ganun din kay Jinggoy. So doon na lumabas ang sikat na formula na nagpatunay na ang 12 senators ay sapat na para magpatakbo ng Senado. So katulad na nangyayari ngayon, no? Sinabi ng Korte Suprema diyan sa kaso ni Abilino versus Cuenco na dapat yung active members lang, no, ang maging basihan para makabuo ng quorum. Kung yung isang senador ay nandoon nga sa ospital sa Amerika, so do not consider yung senador na yon dahil nasa Amerika. So it is no longer within the coercive reach of the Senate. In this case dito sa kasalukuyan nating kaso kay Cayetano versus Gatchalian, no? Although may nag-file na nga ng kaso, no, 'di ba, sa Supreme Court, nag-petition na para liwanagin ang issue na 'to. Ay masasabi natin na itong si Jinggoy na arestado at nakakulong na sa Payatas, Quezon City at si Bato na kasalukuyan nagtatago. Paano magkakaroon ng pagkakataon ng ating Senado na sila ay maabot o ma-reach, no? Kung sila ba ay pwede pang paatinin ng sesyon. Kasi wala na sila sa jurisdiction ng Senado ngayon, but because they are already within the jurisdiction of the court in the case of Jinggoy Estrada. Ito naman si Bato de la Rosa within the jurisdiction na sa ng ICC na issue na ng warrant of arrest. So therefore the Senate cannot exercise its coercive power over these two
senators, si Bato at si Jinggoy, because hindi na sila pumapasok at yung kanilang pagpasok ay na-prevent because of some legal problems that they are experiencing right now. Si Bato may warrant of arrest, si Jinggoy inaresto by virtue of a warrant of arrest. Paano makaka-attend yan? Paano makakaboto yan? So dito po sa kaso na to, kahit hindi po pabor kay Lolo Jose ang naging huling desisyon ng Korte Suprema, yung galing po niya sa pagpili ng anggulo ng batas ay talaga namang pang masterclass. Dito sa kaso na to, pinagkamot niya ng ulo ang mga mahistrado ng ating Korte Suprema. At pinag-isip niya talaga pagdating sa kung paano malalaman kung may quorum o wala dyan sa Senado. So, para magjowa lang yan di ba? Kung gusto mong maituring ka na isang jowa or kayo na nga ng babaeng iniirog mo, dapat ay aktibo ka, sa pagsusuyo at patuloy na pag-aaruga doon sa babaeng gusto mong maging jowa. Otherwise, kapag gusto mo nga siya, hindi mo naman pinupuntahan. Pag pinapupunta ka sa bahay, hindi ka naman pupunta. Pag hinahanap ka, hindi ka rin makakita, hindi ka nagpaparamdam, para kang multo. So, para ka naman nag-ghosting. So, parang ganun din dito sa Senado. Ang ituturing lamang na aktibong miyembro ng Senado ay yung talaga namang can physically participate in all the sessions of the Senate. So, kapag sinabing member, dapat you must be an active member of the Senate that is still within the coercive power of the Senate. Kung wala ka sa coercive breach ng Senado, paano ka isasali sa bilangan para mag-constitute ng isang quorum? Diba? So, ganun lang po yun, So, pagdating kay Abilino, Paulo, So, sa susunod ninyong makita si Paulo Abilino sa TV o kaya sa pelikula, yung kontrolado niya ang entablado, yung bawat galaw ng kamay niya ay may kahulugan at ang boses niya ay may authority. Alam niyo na ang sagot, So isiningit natin si Paulo Abilino dito para naman maiba-iba ang tenor ng ating usapan. So dito hindi lang basta gwapo si Paulo, Galing siya sa dugo ng isang statesman na kayang magpatakbo ng isang buong Senado gamit lang ang boses, paninindigan at isang pirasong gabel. So, pwedeng magbago ang mga batas, Paaring magpalit ang mga Senate President, pero ang tunay na star power at ang acting chops at ang talas ng isip sa gitna ng pressure, yan po yung tunay na heirloom o pamana sa pamilyang Abilino na yun nga nakuha ni Paulo Abilino ang galing sa kanyang lolo na isang abogado rin at siyempre na may konting halong husay sa pag-arte pagdating sa loob ng session hall. Diba? So yung pagpupagibel at paglalakad ng may class at lumabas sa session hall sabay niyaya ang siyam na kalyado ay hindi basta-basta kayang gawin yan ng isang ordinaryong mambabatas. Okay? So, tapos na po ang ating klase. Pwede na kayo mag-recess. At kung ang pakiramdam po ninyo ay na-corner kayo sa buhay, gawin ang Abilino move. Ayusin ang tindig, ibaksak ang symbolic na gibel at mag-deliver ng performance na pang FAMAS Awards. So, hanggang dito na lang po. Ito po muli ang inyong lingkod, si Attorney Kenneth Bueno.